Bueno, mga kaibigan, ang sabi ho ni Presidente Digongyo para depensahan yung kanyang pag-atras sa debate kay Justice Carpio, hindi raw siya natatakot, mga kaibigan, sa debate. Siya naghamon nun di ba? Unang-una, siya po ang naghamon. Ang sabi niya, mga kaibigan, I'm not afraid of you. Yun. Tungkol po sa issue sa West Philippine Sea. Una na siyang naghamon ng debate kay Justice Carpio. At tinanggap ito ni Justice Carpio, yung kanyang hamon, pero umatras siya. Ang sabi niya, ngayon ang sinasabi, nakalimutan daw niya na hindi naman pala presidente si Carpio. Hindi nga presidente si Carpio, pero Justice of the Supreme Court yan. Kaya itong mga gago, si Roque, tsaka si Panelo, kahit magsama-sama pa kayo, isa lang naman ang pakay nila takban yung kahihiyan ng kanilang amo. Alam niyo yung trabaho nila, madali lang yun. Magsisip-sip ka lang. Lalo na ngayon, wala naman silang masabi na ika nga po ay sagot sa mga issue. Kung hindi, pabalo-baluktot, nakatwiran, mga kaibigan, para masabi lang na meron silang nakapagsisip-sip sila doon sa nakaupong presidente ngayon. Ngayon, ito ho, ang hindi alam nito mga gagong ito, minamaliit ninyo ang isang retiradong Supreme Court Justice, mga kaibigan. Hindi ba alam nito mga gagong ito, na kapag may mga importanteng issue, especially pag nangangailangan ng pagliliwanag sa issue, mga kaibigan, ang unang-unang tinatanong, di ba dumudulog tayo sa Korte Suprema? Bakit ho ba ang kaso ay idinudulog sa Korte Suprema? Gaya na ng mga nasabi na natin sa mga nakaraang programa natin, ang Korte Suprema po ay hindi po nagdidesisyon o dulugan ng kaso para magdesisyon sa kaso. Na halimbawa, criminal case, yan. Pero yung mga nadesisyon ng kaso, lahat ng klaseng kaso, mga nadidesisyon ng kaso, bakit po ito idinudulog sa Korte Suprema? Para po ba sila ang humatol, kung ang isang tao ay nagkasala, ang isang akusado ay nagkasala o hindi? Hindi po. Kaya po, ang mga nadidesisyon ng kaso sa mababang hukuman at sa Court of Appeals, mga kaibigan, ay idinudulog sa Korte Suprema ay upang liwanagin ang mga desisyon sa kaso. Kung ang mga gumawa ng desisyon, halimbawa ang mababang hukuman at ang Court of Appeals, kapag ka po sila ay nagdesisyon at ang kasong dinesisyon na nila ay idinulog sa Korte Suprema, ang trabaho ng Korte Suprema hindi hatulan yung pong akusado sa mga kasong nadesisyonan sa mababang hukuman at sa Court of Appeals. Kung hindi, ang trabaho ng Korte Suprema, ng mga mahistrado sa Korte Suprema, ay liwanagin kung ang ginawang desisyon, ang ibinabang desisyon ng mababang hukuman, ng Court of Appeals, at ng iba pa, kasama na yung sasandigan ng mga bayaran, mga kaibigan, kung tama yung ginawang
desisyon, yung hatol sa kaso. Yun ang idinudulog sa Korte Suprema. Ano pa? Katulad ng mga pagliliwanag sa iba't ibang usapin, kasama na nga po itong mga issue tungkol sa ating teritoryo, sa konstitusyon. Halimbawa, merong probisyon sa saligang batas na kailangang o nangangailangang liwanagin. Yan po ay dinudulog sa Korte Suprema. Kaya hindi wala sa kwan sa hulog, mga kaibigan, yung paghahamo ni Roque at saka ni Tuko, Bakit to? Kasi silang dalawa bayaran yan Bayaran yan ng presidenteng nakaupo, Aso yan, mga kaibigan. Asong sunod-sunuran yan. Kung ano sabihin ng amo, yun ang sasabihin nila. Paano ka makikipagdebate dyan? Paanong liliwanag ang issue kapag ka ang kadebate mo, kadiskusyon mo, aso lang, mga kaibigan. Hindi ho ba? Kailangan yung presidente mismo, lalo na itong si Digong nyo, siya mismo ang naghamon ng debate. Mga kaibigan tapos pinagpipilitan yung sarili nitong si Roque at saka si Panelo, mga kaibigan. Hindi kayo pwede. Bakit? Hindi naman kayo makapagdidesisyon kahit anong sabihin nyo, baliwala yan Sapagkat ang gumagawa ng desisyon sa mga polisiya, patakaran ng gobyerno, ay ang presidente ng Pilipinas. Kaya siya mismo ang kailangang magpaliwanag sa kanyang sarili kung bakit pinoproteksyonan niya ang bansang China imbes na ang kapakanan at interes ng Pilipinas at ng mga mamamayang Pilipino. Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Hindi po ba? Ngayon, ang mga retiradong maestrado ng Korte Suprema, kahit na po sila ay retirado na, wala na sa serbisyo, palibasa, nakapagretiro sila sa serbisyo, sila ang unang-unang tinatanong. Katulad halimbawa sa konstitusyon. Sino ba tatanungin mo? Pagka merong mga provision sa konstitusyon na kailangang liwanagin kasi hindi gaanong malinaw o kung malinaw man, pinalalabo ng iba, binibigyan ng iba ng ibang interpretasyon ang konstitusyon. Pagka ho ganyan, ang tinatanong dyan, dalawa. Kung buhay pa, yung isa. Ano yung isa? Sino yung isa? Abay, kung makakakita ka ng mga tao na nagkaroon ng bahagi sa paglikha ng konstitusyon, yun ay tatanungin mo. Hindi ba? Kapag liliwanagin mo ang anumang probisyon sa saligang batas. Tatanungin mo, halimbawa, katulad ngayon, isa sa mga sumulat ng konstitusyon na buhay pa, na alam ko alam kong buhay pa, si Christian Monsod, na naging COMELEC official din, mga kaibigan. Yan, kapag kaya ng tinanong mo, mas nalalaman nila at naiintindihan nila kung ano ang talagang kahulugan o ang tamang pagpapakahulugan sa saligang batas, mga kaibigan. Dahil kasama sila
sa mga gumawa at bumalangkas ng saligang batas. Sila ang authority, kung tawagin, na makapagpapaliwanag sa anumang probisyon ng saligang batas. Kahit pa yung saligang batas hindi tuwiran, ang sinasabi on a particular issue, mga kaibigan, abay sila magsasabi niyan. Sila ang iyong unang kukonsultahin, tatanungin. Sino pa maliban sa mga miyembro na bumalangkas ng saligang batas ang dapat tanungin o pwedeng tanungin? Kapag may nililiwanag, nangangailangan ng pagliliwanag, edi yung mga retired Justice of the Supreme Court, lalo na yung opinion nila tungkol sa, hindi ba, pati yung mismong provision ng saligang batas kapag kinu-question yan saan mo dinadala yan? Para pasyahan, mga kaibigan, kung ano ang tamang interpretasyon. Di sa Korte Suprema, ngayon mamaliitin mo. Si Justice Carpio raw retired na. At ang hinahamon daw parang may hinahamak yung pong pagiging dating justice ni Carpio, mga kaibigan. Hinahamak nila at ginagawa nilang kapantay lang nila. Naku po, mga kaibigan, napakalayo. Wala naman kayong pinagdaanan pa. Di ba? Lalo na kung ang pag-uusapang kaso, wala naman kayo na ipanalong kaso Si Panelo, di ba nabilanggo yung kliyente niyan na kriminal, na si Antonio Sanchez, mga kaibigan? Naipakulong niya yung kliyente niya. Iya si Roque. Hindi ba? Hindi na siya abogado, humingi pa ng pera. Sipin ninyo, inaagawan pa ng nakukuhang pera yung pong mga biktima. Doon sa kaso nung si Jennifer Laude, natatandaan ninyo. Pumicture pa siya ron Congressman na siya Kumuha pa ng parte doon sa ini-award na danyos ng hukuman para doon sa pamilya ni Laude. Ganyan po sino kayo? Kayo'y tuta lang. Aminin ninyo sa hindi, yun lang ang papel nyo. Di ba? Wala pa kayong nagagawang matatawag nating naging bahagi ng kasaysayan at ng Pilipinas na katulad ng mga nagiging dating mahistrado ng Korte Suprema. Yan may mga contribution na yan sa pagliliwanag ng batas, mga kaibigan. Kaya sino kayo? Mga tunggak. Kesyo, pareho daw sila. Ito si Tuko, pareho daw silang Sigmaro. Kahit ba pareho kayo Bakit? Nung ba nag-aral ka, lahat ng kaklase mo, lahat kayo first honor. Gago, di ba? Kung pareho kayo nag-aral, di ibig sabihin ba, pare-pareho kayong first honor, pare-pareho kayong cum laude, isa lang, lahat ng yung buong klase, lahat kayo, puro mga magna cum laude. Ikaw, hindi ka naman magna cum laude. Magna. Mga kaibigan, ngayon, no match walang hindi mo pwedeng ipantay sa totoo lang, talagang hindi nila maidepensa. Sapagkat yung mga pagkiling nitong si Presidente Digongyo sa interes ng Incheck, ng China, mga kaibigan, at ni Xi Jinping, very obvious yan Sasagutin niya yan Paano niya masasagot yan? Di ba? Yun lamang, di ba, may sinabi rin siya na
Meron pa akong napapanood hanggang ngayon yung video na nagtatalumpati siya sa harap ng mga inchik. Mga kaibigan, pinagagawa niyang probinsya ng China itong Pilipinas. Pera lang ang hinihingi niyang katumbas. Mga kaibigan, sabi nga ni Justice Carpio ngayon, itong si Presidente Digongyo, personal protector niya, si Xi Jinping, laban sa Armed Forces of the Philippines. Bakit sinabi yan ni Justice Antonio Carpio? Kasi po, hindi namang nabubura pa itong mga talumpati niyang sinabi sa mga nakaraan, mga kaibigan. Ano sinabi niya? Kung meron anyang kudeta laban sa kanya, siya ay poproteksyonan ni Xi Jinping laban sa military. Kung magkukudeta ang military laban sa kanya, paano niya ipapaliwanag yan? Yan ba biro? Katulad ba yan ng jet ski na biro? Hindi biro yun. Nagyayabang siya. Diba? Nagpapanggap siya katulad nung sinabi nga nung isang kolumnista na ang sinasabi nung kolumnista nangako siya sa kanyang mga kakilala, kaibigan na nakapwesto sa administrasyon na tutulong siya para magtagumpay itong administrasyon ni Digongyo. Wala namang kasing okay yun kasi wala namang siraulong tao o matinong tao ang maghahangad na hindi magtagumpay ang isang administrasyon. Kahit pa tayo ay nagkakaiba-iba ng paniwala, siyempre, mas pinahahalagahan pa rin natin na maging matagumpay ang isang administrasyon. Kaya, doon nagiging mahalaga ang mga pagpuna, ang mga pagsasalita na kontra ng mga kumokontra, sapagkat naitatama mo ang kamalian sa pamamagitan ng mga pagpuna sa iyo kung ikaw ay marunong tumanggap ng pagpuna. Pero kapag ganito ka, sila mismo, ito mismong si Digongyo, tsaka ang kanya mga kasama, ang merong ayaw, sila mismo may ayaw na magtagumpay ang pamahalaan para magtagumpay din ang taong bayan. Baliktad Minamasama yung pagpuna Samantalang yung pagpuna, nakakatulong yun, mga kaibigan, para masiguro ng gobyerno na ang kanilang mga gagawin ay naaayon sa interes at kapakanan ng bansa at ng mamamayan, mga kaibigan. Pinagmamalaki niya yan, di ba? Meron pa siyang sinasabi na, alay niya, military. Makapalang ang mukha ng mga military dito na nakabalatay sa kanya. Paano? Yan ang nagagawa ng kwarta Kapag ang tao binulag ng salapi, kaya naleleche ang bansa, ang kahit anong bansa, kapag ang nagtatakip na ng mata, ang mga nanumpa, na sumumpang ipagtatanggol nila ang bansang Pilipinas. Hindi naman ginawa yan ngayon Ngayon sinasabi nila na, ewan natin itong isyong ito, pag-uusapan pa to sa mga susunod na araw, aantayin nating tumining ito sapagkat sinasabi nila na nung panahon ni Pinoy, pinaalis daw yung mga sundalo dyan na nagbabantay sa ating mga teritoryo. Mga kaibigan,
ay ibinibintang nila yung kanilang ginagawa ngayon doon sa mga nakaraang administrasyon. 5 taong ka nang nakaupo dyan eh. Di ba? Si Pinoy pa ba nakaupo? O kaya si Ramos? O kaya yung sinundan ni Ramos, si Mrs. Aquino? Hindi na eh. Parang nagsimula ito sa panahon ni Ramos, mga kaibigan. Hindi na nga si Ramos ang nakaupo eh. Kaya nga, naniwala ang taong tinatawag mo ngayon na mga estupido, lalo na yung mga dedede, estupido talaga yan. Mga kaibigan, naniwala sa iyo kasi sinabi mo, magje-jet ski ka. Pupunta ka ron. At itatayo mo bandila ng Pilipinas. Hindi naman inaasahan ng mga taong gagawin mo yun na literally. Ang pagkakaintindi ng tao ron, ipagtatanggol mo ang Pilipinas. Baliktad eh. Ang ipinagtatanggol mo China eh. Di ba? Lagi mong isinasaalang-alang na magagalit ang China. Kesyo ganito, kesyo ganon. Mali eh, mga kaibigan eh. Kesyo magkakagera. Anong gera? Anong sinasabi mo? Ginagawa nilang kasing kahulugan ng gera yung pag-a-assert o paggiit ng ating karapatan sa ating mga teritoryo. Bagay na hindi naman. Katulad ng pag-a-assert ng kanilang karapatan sa mga teritoryong inuokupahan ng China, katulad ng ginawa ng Vietnam, tulad ng ginagawa ng Indonesia, mga kaibigan. Hindi ho ba? Kahulugan ba nung gera? Ba hindi. Naninindigan lang sila. Yun ang hinahanap ng tao. Manindigan ka. Hindi ba? Para sa kapakanan ng iyong bansa. Ipagtanggol mo ang bansa mo. Atin niyang mga teritoryo na yan. Kaya may usapin, kaya walang usapin. Mga kaibigan, manindigan ka. Kaya may arbitral ruling yan, kaya wala. Manindigan ka. Sasabihin mo, piece of paper ang desisyon na sa The Hague na pumapabor sa atin. Pag ganyan ang katwiran mo, wala kang batas na kinikilala. Hindi ba? Lahat yan, piece of paper. Pati konstitusyon nga kung di ako nagkakamali. Sinabi rin niya yan, piece of paper din yan. Bakit? Yung toilet paper, di ba piece of paper din yon? Wala kang pamunas ng puwet kung walang toilet paper. Di ba? Mga kaibigan, hindi pwedeng gano'n sapagkat nakasulat yan sa papel. Pero, yan ang batas. Mga kaibigan, ayaw lang nilang kilalanin. Lalo-lalo na yung pabor sa Pilipinas. Bakit ginagawa yan? Nakakompormiso eh. May kapalit yan. Gagawin ba nila yan? Mga kaibigan, yung ikompormiso ang kasarinlan ng ating bansa. Kung walang kapalit, may kapalit yan. Di ba? Pinagbobobolan niya nga yung kita mo ito dumating lang yung bakunang pinadala ng inchik dito na iilan eh. Sinalubong pa ng 2 beses sa airport, di ba? Akala mo, kulang na lang, may red carpet, tsaka may banda eh. May 21 gun salute eh. Mga kaibigan. Samantalang itong Australia, ito hindi nila binamamalita. Ito palang Australia, kamakailan, nagpadala ng donasyong bakuna dito sa Pilipinas. Alam ba ninyo kung ilan? Mahigit 2 milyong bakuna ng AstraZeneca ang ipinadala ng Australia.
Niha-niho, narinig nyo bang nagpasalamat sila? Hindi. Sapagkat ang Australia ay isa sa mga bansa na naninindigan sa batas para kilalanin yung arbitral ruling sa The Hague na pumapabor sa interes ng Pilipinas. Sipin ninyo yan. Yan ang dahilan, mga kaibigan. Kaya, baliwala. Hindi man lamang daw na i-feature ito sa mga website ng gobyerno, sa mga propaganda arm ng gobyerno, para bigyang pagkilala yung pong ginawang tulong ng bansang Australia na nagpadala ng, kung di ako nagkakamali, 2,030,000 vaccines ang ipinadala rito, mga kaibigan. Walang fanfare. Wala tayong narinig na pagkilala mula sa gobyerno. Pero sa incheck, 100,000, 400,000. At saka, wala pa 1,000,000 pag pinagsama mo. Yung Sinovac na walang gustong magpabakuna. Mga kaibigan, di ba? Sinalubong sa airport. Ngayon, yun nga ho. Paano niyang ididepensa? At paano mo sasabihin hindi ka natakot? Naduwag ka kasi nang-bluff ka eh. Di ba? Akala niya hindi kakasa si Justice Carpio sa kanyang hamon. Paano nga atras yun? Alam no ng batas. Di ba? Katunayan, may partisipasyon si Carpio. Kaya tayo nakakuha ng pabor o ng paborableng desisyon sa The Hague dahil sa kontribusyon nitong si Justice Antonio Carpio sa idinulog na kaso, mga kaibigan, na pumabor sa atin. Paano mo sasagutin yan kung merong mutiny o kaya coup d'etat laban sa'yo? Poproteksyonan ka ni Xi Jinping. Ito namang Armed Forces of the Philippines, hindi ba ito'y tahasang pag-insulto? Lahat ininsulto na nito Ultimong yung mga taong napaniwala niya na ipagtatanggol niya ang Pilipinas. Yun nga yung magje-jet ski raw siya. Alam nating yun hindi totoo. Pero hindi ginagawang biro yun. Kung pabiro man ang pagkakasabi mo na magje-jet ski ka, hindi yun ang essence. Ang essence, ang pagkakaintindi ron, ipagtatanggol mo ang Pilipinas. Ni minsan, wala tayong narinig na kanilang iginiit, lalo na itong si Digong nyo. Ni minsan ay hindi niya iginiit ang soberenya ng Pilipinas. Ang sinasabi, may magagawa ba tayo? Nandoon sila. Ano gusto mong gawin? Pinananakot pa pilosopo pa ito si Piluka. Iba na naman ang Piluka ni Rocky kanina. Bumalik na naman sa gilid yung hati. Mga kaibigan, tulindoy naman ang itsura ngayon Kahapon parang bukas na aklat ang pagkakahati ng buhok tinatakot pa yung pinipilosopo pa yung nagtatanong na reporter. Ang sabi niya, ikaw nga magsabi kung ano dapat gawin ng gobyerno. Bay, gago ka. Ba't ka nandyan? Hihingi ka pala ng kwan. Di yun ang paupuin mo dyan, palit kayo. Ikaw ang mag-reporter, gago. Di ba? Tapos yung reporter ang ilagay mo dyan, baka sakali.
may magawa yun. Ikaw, sabi, ano gusto mong gawin? Sige nga, para gawin ng gobyerno. Di ba tarantado na may milosopo, mga kaibigan? Ano, gusto mo palayasin, magpadala tayo ng Navy? May gago. Mga kaibigan, ang sinasabi rito ng lahat ng mamamayan, ang hinahanap ng mamamayan at inihintay ng mamamayan, iyong paninindigan ng gobyerno laban sa ginagawa ng mga inchik. Mabuti pa nga yung Indonesia. Hindi sila makalapit dun Susunugin ng Indonesia yung barko ng China pagka napunta sa teritoryo nila. Ito hindi. Tayo pa tinatakot Saka nakakita na yung mismong mga Pilipino mapupunta ron mangingisda, palalayasin ka sa sarili mong teritoryo. Pumapayag, sabi, status ko. Status ko pala, bakit pati yung mangingisda, makikigera ba yung mangingisda? Gago. Di ba? Binabangga pa ng mga malalaking bapor ng napanggera nitong mga ng bansang China. Hindi ba? Mga kaibigan? Mga siraulo Hindi maipagtanggol yung sariling mamamayan. Bakit? Hindi nila gagawin yan basta kung walang kapalit. Kung wala silang pakinabang. Ang problema, sila lang ang nakikinabang. Di ba? Sa totoo lang kahit may pakinabang yan, hindi mo dapat ipagpalit sa anuman pakinabang ang kasarinlan ng Pilipinas na sarili mong bansa. Hindi, walang compromise yan, mga kaibigan. Hindi mo pwedeng i-compromise. Tinatawag niya pang kaibigan yan Kaibigan daw ang China. May utang na loob. Paano tayo nagkautang na loob dyan? Baka ikaw. Baka kayo. Pero ang mga Pilipino, walang utang na loob dyan. Kayo ang iginagawa nyo ng utang na loob. Ang mga Pilipino na kayo ang nakikinabang. Imbes na kayo ang manguna sapagkat kaya kayo nasa gobyerno. Di ba nanumpa kayo na inyong ipagtatanggol ang ating saligang batas? At iyang pagtatanggol sa kasarinlan ng Pilipinas ay nasasaad dyan sa saligang batas. Pati na ang ating mga teritoryo, mga kaibigan, ay nasasaad dyan na ipagtatanggol ng gobyerno, lalo na ang Armed Forces of the Philippines. Kahit pa sabihin mong traidor ang presidente, ang Armed Forces of the Philippines ay may obligasyong tuparin ang kanilang sinumpaan. Mga kaibigan, yun ang purpose kung bakit meron tayong Armed Forces of the Philippines. Yan ang pangunahin na tungkulin nila, ang ipagtanggol ang ating bansa at ang ating mga mamamayan. Bagay na hindi nila ginagawa dahil sumusunod sila sa dikta ng nagpapatuta sa China. At ikinukompormisyon nila ang sambayanang Pilipino. Hindi ho ba? Ngayon, kagabi nabanggit natin, di ba yung yung gulo sa Mindanao na naman. Mukhang nagkakaroon na ng mga development, Meron sinasabi dyan si Digongyo. Pero yan pag-uusapan natin yan sa ibang araw dahil antayin natin ang iba pang developments dyan. Sinasabi lang natin, kung hindi sila mananalo, siyempre, nakakompormisyon na sila. Maiipit sila kapag nagkataong nagkaroon ng halalan
alam nilang hindi sila mananalo, abay, babalikan sila ng mga, ng mga, siguro, nagbayad na sa kanila. O, paano ngayon yan? Parang si Erap, di ba? Gustong ibenta dati yung Rizal Memorial, noong nakaupo siya mayor. O, yung negosyanteng isang gago, na walang hiya, na may kasino. Nagbigay ng kwarta kay Erap, 200 milyon. Para sa kanya mapunta yung kontrata, sa kanya mapunta yung lupa ng Rizal Memorial. Mga kaibigan, nagkataon, natunugan ng mga militanteng Pilipino na nagtatanggol sa mga pamana ng ating kasaysayan, sapagkat yan heritage yan Rizal Memorial, mga kaibigan, sa Maynila. Ano nangyari? Hindi natuloy yung pong pagbebenta. Nakapagbigay na ng 200 milyon yung switik na negosyante. Mga kaibigan, ano ginawa ng negosyante? Pumunta kay Erap. Ano sabi? Paano niya yung naibigay kong 200 milyon? Ano sabi ni Plander Estrada? Akala ko ba donasyon yun? Nakita na ninyo? Ganyan ang mangyayari sa iyo. Tutuusin ka niyan. Kaya sisiguraduhin nila, yun ang kwan dito Yun ang delikado rito. Mga kaibigan, yan ang dahilan kung ba't hindi sila bababa sa pwesto. Tandaan ninyo yan. Pipilitin nila. Lahat ng paraan, gagawin. Comelec na nga, nababahala, di ba? Bagay, ang pagkabahala ng Comelec dyan, pag di natuloy ang eleksyon, wala silang kita. Pero sa kanila na nanggagaling meron daw nagsusulong na no election. Bakit? Pipilitin mga kaibigan Diba? Kaya may mga federalismo kung ano-ano. Tapos may gulo ngayon sa Mindanao. Ginagawa, palalakihin nila yan. May mga statement na ngayon itong si Digong nyo. Kunyari pa na gusto niya raw kapayapaan. Naku po, mga kaibigan. Baliktad ang mga sinasabi nito. Sanay na tayo Nabantad na tayo Ang sa atin na lang inaantay lang natin. Matuloy lang ang eleksyon. Matatapos din ito. Di ba? Sigurado yan. Tapos na sila Magkakaalasan ba yung ibang partido? Kung hindi, naninigurado na yung iba Di ba? Sapagkat alam nila, kiss of death. Kung sino man ang basbasan ni Digong nyo, mga kaibigan, siguradong talo yan. Kaya nagkakalasan na para masiguro na nila yung kanilang interes, itong mga politikong ito, sa susunod na eleksyon. Alam nila mabahong-mabaho ito. Kaya lang, nakikinabang, tapos na silang makinabang dito. Nakinabang na sila para dun sa susunod, puposisyon na naman sila para makinabang na naman sa susunod na administrasyon. Kung magkakaroon ng totohanang eleksyon, mga kaibigan, at matutuloy ang eleksyon, sigurado na yan. Pero, siyempre, lahat gagawin. Kaya nga, meron tayong ibinalita na napalathala ito sa pahayagan, na sa 2022 election, merong mga Manchurian candidate, hindi lang isa. Ibig sabihin, hindi lang daw isa ang Manchurian candidate na patatakbuhin ng China. Ang ibig sabihin nun, yung kandidato magsisilbi laban sa interes ng kanyang bansa. Yun ang katumbas ng Manchurian candidate na ibig sabihin. Kaya siya tatakbo ay laban sa interes ng kanyang sariling bansa.
pabor sa interes ng mga dayuhan katulad ng China. Di ba yung Manchuria? Yung Manchuria sa China yan di ba? Dati yan Korea yan na sinakop na rin ng China yan, mga kaibigan. Kaya tinawag yan na Manchurian candidate. Marami yan. Yung pinalalabas ng survey na mga leading candidates, pagka hindi kandidato ng China, hindi ka kasali rin sa survey. Ang isinasali ng survey na mangunguna ay mga kandidato ng China para malito ang taong bayan. Aakalain ng taong bayan na pati yung kandidatong si ganito na nakasali ron, kwan yun, talagang kabilang sa mga leading candidates. Pero ang totoo, ang mga palilitawing leading candidates, inilabas na nila ito nakaraang buwan, mga kaibigan. Bago tayo magkasakit, di ba? Nilabas na yan kung sino-sino, sila Grace po, di ba? Nagsalita ba yan laban sa China? Trabaho nila yan. Hindi ba ang pagdidesisyon ang mga usapin na may kaugnayan sa mga treaty, hindi ba kasali ang Senado dyan na may kapangyarihan? Pero hindi nila ginagamit yan. Makikita mo mga Manchurian candidates, si Pacquiao. Sa Maynila, inakaupo mayor. Manchurian candidate. Nakita niyo bang nag-assert yan ng ating karapatan? Tayo yung mga Pilipinong pare-pareho. Hindi ba dapat lahat tayo iginigiit natin ang karapatan ng bansa at ng mamamayan laban sa China? Sapagkat interes na natin ito. Sarili na natin ito. Wala nang parti-partido rito dapat. Dapat lahat nagigiit ng karapatan. Dapat lahat ay nasa likod ng ginagawang malasakit nitong si Justice Carpio. Ngayon, mabalik tayo tingnan ninyo. Masarap kasi buhay nung mga nasa nakadikit na mga opisyal, dating opisyal at kasalukuyang opisyal ng Armed Forces of the Philippines kay Digong nyo. Di ba? Kahit na insultuhin sila, sinabi rin niya yan sino yung militar? Pinalalamong ko ng pera yan Di ba? Pinapakain ko ng pera yan Isipin ninyo sabihin yun. Pero nakadikit pa rin sa kabila nun. Samantalang, nitong nakaraang eleksyon sa Amerika, merong isang mataas na general na nagsabing, kami ay nanumpa sa konstitusyon. Wala kaming pakialam niya sa politika. Mga kaibigan, wala kaming pakialam diyan. Ang sa amin, kung ano ang aming mandato sa konstitusyon, yun ang susundin namin. Nakita ninyo? Dapat ganun ang Armed Forces of the Philippines. Pero hindi. Nakita naman ninyo, di ba sila, magmula dun sa retiradong si Delpin Lorenzana na ngayon Defense Secretary, pabali-baliktad na sinasabi, di ba? Kunyari, magbibitiw ng laban sa China. Pag nagsalita nagalit si Digong nyo at pumabor siya sa China, pabor na rin sila sa sinasabi ni Digong nyo. Di ba? Mali. At yun din ang nagiging stand ng militar. Alam nyo ngayon bantayan nyo mabuti, talagang sisikapin nila na hindi matuloy ang eleksyon.
yung gulo sa Mindanao, katulad na sinabi ng COMELEC, pwede mo lamang isuspend ang eleksyon. Hindi mo pwedeng kanselahin ang eleksyon. Yan ang naayon sa batas. Kundi, pwede mo lang isuspend. Pagka merong hindi maiiwasang mga pangyayari, talagang force majeure. Yun yung sinabi nila. Mga kaibigan. Pag sinabi mong force majeure, talagang yung katulad yan ng ng mga kalamidad na hindi mo mapipigil, di ba? Wala ka na magagawa dyan sa kalamidad pag lumindol. Pwede mo bang pigilin yung lindol? Yung bagyo o anumang kalamidad. Force majeure. Yun ang katumbas. Kaya lumilikha sila ng iba't ibang senaryo para malito ang taong bayan. Pero isa lang ang objective. Isa lang ang layunin. Ang layunin ay maihanda ang kanilang sarili na manatili sa pwesto. Lahat yan ay ginagawang paghahanda para hindi sila mawala sa pwesto. Pwedeng ituloy ang eleksyon, pero kapag nakita nilang talo na sila, gagawa ng iba't ibang senaryo yan para maantala ang mga bilangan sa iba't ibang lugar. Sasabihin may gulo ron, walang resulta ang eleksyon. Pwedeng magkaroon ng resulta dito lang sa Metro Manila. Pero pagdating sa mga malalayong lalawigan na, wala nang resulta ng eleksyon sapagkat gumawa na sila ng gulo. Maraming pwedeng gawin. Di ba, lililito tayo, may federalismo, ano yan puro yan mga distraction para ang taong bayan malito at hindi mabasa ng taong bayan kung saan talaga ang direksyon na tutumbukin itong administrasyong ito, mga kaibigan. Ngayon, alam nyo, itong military na nagsisipsipan kapalit ng pagtataksil sa bayan dahil sa pakinabang nilang pansarili, balang araw pagsisisihan nila yan Pero ito lang sasabihin ko sa inyo Alam nyo kanino sila dapat magpasalamat? Magpasalamat sila. Merong kamukha nitong si dating Senador Antonio Trillanes. Huwag niyong maliitin ang nagagawa ni Senador Antonio Trillanes. Alam ba ninyo kung ano yun? Ito ako lang magsasabi nito sa inyo. Dapat magpasalamat ang militar sa kanya. Yung mga sip-sip yung mga nakikinabang. Siyempre, napupwesto sila Unang-una nilang dapat pasalamatan si Trillanes. Diyan sila merong malaking utang na loob. Bakit? Kaya sila binubusog ni Digongyo para hindi sila sumama kay Trillanes Hindi ba? Kasi totoo lahat ang sinasabi nito Mga kaibigan Hindi ba? Sino-sino kumbaga isa lang ang balahibo niyan Nagkakaintindihan niya. Alam nila na totoo ang sinasabi ni Senador Antonio Trillanes. Kaya dapat ang ipagpapasalamat nila kay Senador Trillanes. Kung wala si Senador Trillanes, hindi sila kailangan ni Digongyo. Mga kaibigan, hindi sila magkakapwesto. Kaya sila binubusog. Kaya sila binibigyan ng pwesto, ng pakinabang. Mga kaibigan, sa takot nito na baka maimpluwensyahan ni Senador Antonio Trillanes itong mga
Ito mga nasa military at nasa pulis. Pero yung katotohanan na nakitrilyanis, mga kaibigan, ipinagpapalit nila sa pakinabang. Bagay na darating ang panahon, pagsisisihan nila yan dahil pati pamilya nila ay magdudusa dyan sa kanilang kataksilan ngayon na ginagawa laban sa bansa at mamamayan. Pero alam niyo ba kung ano dahilan ba't umatras si Presidente Digong sa debate? Ito. Ako, bakla ako noon. Mabuhay ang bakla ng Pilipinas! Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit ng yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aabit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na totoong tao. Dito sa bayan ko,